Siya si Perry Mariano, 75 years old, isang businessman at itinuturing na godfather sa sports ng bilyar. Ang pinagbabaril ng riding in tandem dito sa kabaan ng Tibog Avenue sa Quezon City, bandang alas 3:40 ng hapon nito lamang April 28, 2026. Kasamang namatay ng businessman ang kanyang driver na si Norberto Orimaco. Ang tanong, bakit sila pinatay at sino ang riding in tandem na pumatay sa kanila? Alamin natin sa pagpapatuloy ng ating kwento. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. Marami ang nalungkot na mabalitaan na pumanaw na ang sikat at legend icon na bilyarista na si Perry Mariano. Ngunit hindi ito simpleng pagpanaw lamang. Biktima siya ng pamamaril ng riding in tandem. Si Mariano ang kinikilalang godfather of Philippine pool. Pero bago siya nakilala sa billiards, siya ang tinaguriang nightclub king sa Quezon City noong panahong sikat pa ang Thunderdome at ang gay bar na Adonis. Marami itong pagmamayari na establishmento at siya rin ang former president sa mga samahan ng mga nagmamayari ng nightclubs, karaoke at disco. April 28, 2026, bandang alas 3:40 ng hapon, sa tapat lang ng GMA Network Center dito sa kabaan ng Timog Avenue, corner EDSA ng Quezon City. Pinagbabaril si Perry Mariano kasama ang kanyang 51 years old na driver na si Norberto Orimaco ng dalawang di pa kilalang riding in tandem. Kita sa video na ito na huminto ang riding in tandem sa tabi ng kanilang sasakyan bago bumaba ang angkas at pinaputukan ang mga biktima. Mabilis na tumakas sa mga salarin patungo EDSA Kamuning. Sinubukan pagdalhin ang mga biktima sa East Avenue Medical Center pero dineklarang dead on arrival dahil sa mga tinamong multiple gunshots sa kanilang katawan. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril pero posibleng away negosyo ang dahilan kaya pinatumba si Mariano. Para sa marami, higit pa sa isang negosyante si Mariano. Isa siya sa haligi ng sports na naglaan ng mahigit 4 na dekada sa paghubog at pagsuporta ng mga Pilipinong manlalaro ng bilyar. Bilang founder ng Bagsy Promotion at Lucky Break, naging instrumento siya sa pag-angat ng mga ilang pinakamahuhusay na atleta sa bansa. Kabilang sila Dennis Orcolio, Ronnie Alcano, Carlo Biado at Juan Chua. Mga pangalang nagbigay ng karangalan sa bansa. Sa nightclub din ni Mariano, nagsimula ang karir ng ilang celebrity tulad nila Silvia Sanchez at Pia Moran at iba pang mga soft drinks beauties noon. Bumuhos ang pakikiramay mula sa sports community kung saan maraming billiards enthusiast at atleta ang dinaan sa social media ang pagluluksa. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ayon sa Quezon City Police District, ilang beses na pinaputukan ng mga sospek ang mga biktima na ikinaresulta ng kanilang pagkamatay. Na-recover naman sa crime scene ang basyo ng bala na hinihinalang galing pa sa .45 caliber pistol, mga fingerprints, surgical mask at bonnet ng mga sospek at itatakda itong isa sa ilalim ito sa forensic examination. Ayon naman sa backtracking ng QCPD, base sa mga na-recover ng mga CCTV footages, lumalabas na binubunutan na pala ng riding in tandem ang mga biktima hanggang sa makarating ito sa EDSA Timog Avenue at binagbabaril ng 9 na beses ang mga biktima. 4 na bala ang tumama kay Norberto Orimaco habang 6 na bala ang tumama kay Perry Mariano. Pagkatapos ng pananambang ay humarurot pa EDSA Kamuning ang mga sospek. Saka pumasok ng Scout Rallios kung saan inabandona nila ang gamit nilang motorsiklo at 2 helmet. Na-recover ng QCPD ang motor na ito na may model na Yamaha Mio 125
na may MB file number na 1303-0900433. Pero napag-alaman ng mga otoridad na pineke ng mga sospek ang plaka at kinopya ang MB file number na nakarehistro sa isang Honda Click user. Lumalabas na nakaw pala ang gamit nilang motor. Pagkatapos ay naglakad ang mga sospek sa Scout Ibardo Laza papuntang timog. Pagkatapos naman ay binaybay nila ang Scout Borromeo kung saan doon sila sumakay ng tricycle patungo sa terminal. At doon sumakay sila ng jeep paalis ng bayan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng manhunt operation ang mga pulisan upang matugis sa mga sospek at inaalam pa ang kanilang pagkakainalan. Humingi naman ng tulong ang QCPD sa publiko sa kung sino man ang nakakilala sa mga sospek ay agad na makipag-ugnayan sa kanila upang mapabilis ang paghuli sa mga sospek at malaman din sa kung sino ang mastermind sa pag-hire ng mga gunman na ito. Manatiling nakatutok kayo sa channel natin para malaman ninyo ang update sa kasong ito. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!